A smile curved her lips. Di niya napigilang mamangha na naman sa paligid nang makarating sila sa dining room. Sumisigaw to sa karangyaan. Ilan bang nakatira sa bahay na to at 12-seater talagang dining table? Good morning po, Ma'am Amelie. Kumain na po kayo ng almusal. Ang boses ng matandang babae mula sa kanyang likuran. Nakanda na po ang mga paboritong pagkain ninyo? Nakanda na rin ang ngiti sa labi ni Ana nang lingunin niyang nagsasalita. Nakilala niya ang boses ito na si Manang Flora, ang mayordoma sa bahay na to. Pati kasi boses ng mga taong posibleng makakasalamuhan niya ay pinarinig din sa kanya ni Mrs. Grayson. Good morning din po, Manang Flora, and thank you. Malambing na sabi niya. Kumain na rin po kayo. Maraming salamat ho, Ma'am Amelie, pero mamaya na ho kami kakain pagkatapos ninyo. Nakangiting tugon nito. Napatingin si Ana sa suot na relo. Pero past 9 AM na po, baka malipasan naman ho kayo ng gutom. Aniya nang tumingin muli dito. Busog pa naman ho ako, Ma'am Amelie, tsaka hindi ho magandang tingnan na mauna pa kaming kumain ng mga kasambahay kesa amo nila. Nakangiti pa rin si Manang Flora. Walang bitterness sa boses nito. Tawagin niyo na lang ho ako pag may kailangan pa kayo, Sir Jason. Babalik na ho ako sa kusina. Anito at sumulya pa sa amo. Lumingon siya kay Jason at nahuli niya na sa kanya to nakatitig imbes sa mayordoma. Pero wala siya mabasa na kahit anong emosyon sa mukha nito. Umiwas siya ng tingin at hinarap ulit si Manang Flora. Sige po, thank you po ulit. Saglit na mayani ang katahimikan sa paligid nang maiwan silang dalawa ni Jason. That's what I'm telling you. May himig iritasyon na sabi nito kapag kwan. May mga taong magugutom dahil late ka nang dumating? Pagkatapos nun, tumalikod na to at lumapit sa dining table. Hinila muna nitong isang upuan bago umupo sa kabisera. Saglit na patitig si Ana sa likod ni Jason. Gentleman naman pala kahit masungit. Tsaka may care din pala to sa mga katulong. Ipagtitimpla muna kita ng kapehan. Susundan ko lang sa kitchen si Manang Flora. Paalam niya. Hindi to sumagot kaya umalis na siya. Dahan-dahan lang siya naglakad para makabisado niyang paligid hanggang sa makarating siya sa kusina. Nakita niyang nakatalikod na mayordoma. Manang Flora, nasan ho ang kape ninyo? Igagawa ko sana ng brewed coffee sa Jason eh. Magalang na untag niya rito. Nilingon siya nito na may pagtataka sa mukha. Igagawa niyo ho ng brewed coffee si Sir Jason? Kaya siguro parang dito makapaniwala dahil hindi nga raw nagkakape ang fiancé niya. Para maiba naman ho ang breakfast routine niya. Depensa na lang ni Ana. Para naguguluhan pa rin na sumunod ang mayordoma. Sige ho, Ma'am Amelie, pero tulungan ko na ho kayo. Wag na ho, mabilis sagot niya. Kayang-kaya ko na ho. May pagmamalaking dagdag pa ni Ana. Hindi niya na nakita ang lalong pagkalito sa mukha ni Manang Flora. Ilang sandali pa abala na si Ana sa pag-filter ng kape. Naisala niya na sa tasa ang tapos na maramdaman niyang may papalapit na mga yabag sa likuran niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Muntik pa niyang malulon ang sariling dila na magtama ang mga mata nila ni Jason. Nagtiim ang bagang nito. Why does he seem so mad at her? Para namang di nito girlfriend si Ana kung umasta. I'm almost done, hon. Di na lang niya napansin ang kakaibang reaksyon nito. Sa halip, mas nilambingan pa niya ang boses. Wait mo na lang ako sa dining. Di sumagot si Jason. Tumingin lang to sandali sa kanya. Saglit silang nagtitigang dalawa bago siya nito nilagpasan. Sandaling tinigil ni Ana ang ginagawa at sinundan niya ng tingin ng fiancé. Kumunot na naman ang noon niya nang kumuha to ng tasa at inabot kay Manang Flora. Pakitimpla nga ho ko ng gatas. Pakilagyan din ho na mas maraming malamig na tubig. Bahagyang umawang ang bibig ni Ana. Kaya ba ayaw nito ng coffee dahil mas gusto nitong malamig na gatas? Para naman palang baby to eh. Di napigilang balalas niya na kanilingon sa kanya ni Jason, kaya't nabitin ang muntik niya ng pagkakikik. What did you say? Matigas ang boses na tanong nito sa kanya. What did you say? Nakagat ni Ana ang ibabang labi dahil narinig pala ni Jason ang komento niya. Napansin niyang bahagyang pandidilat nito sa kanya. Yung tipong pag di siya nakasagot kaagad, malalagot siya. Walahan. Sabi ko bakit ka pa magagatas, pinagtimpla nga kita ng kape. Lalong sumama ang timpla ng mukha nito. Di ganyan ang pagkakarinig ko. May sinabi kang baby. Tinawag kasi kitang baby. Mabilis na palusot ni Ana. Buti na lang mabilis gumanang isip niya. Right, hon? Gano'n na nga. Tumaas ang dalawang kiri ni Jason. Tinawag mo ko na baby? Automatikong nailapat ni Ana ang mga labi niya. Bakit ganun?
Parang may nababasa siyang panunodyo sa mata ng fiancé niya. Mali ba na tinawag niya tong baby? Mali talaga. Dahil honey ang endearment niya, remember? I'm asking you. Untag nito sa kanya na hindi pa siya sumasagot. Bakit mo ako tinawag na baby? Muntik na namang malulo ni Ana ang dila niya sa pangalawang pagkakataon. Pati ang tasa na may brewed coffee na hawak-hawak pa rin pala niya, muntik nang dumulas sa kamay niya. Pero di siya po pwedeng mahalata na Jason, dahil kung hindi, yari siya. Han naman, di ba kita pwedeng tawagin na baby? You are my fiancé, right? I can call you whatever endearment I want. She replied sweetly. Ganon kita kamahal? Naparanok siya pagkatapos. Ang totoo kasi, muntik na ring magkabuhol-buhol ang dila niya. Di dahil sa pag-straight English niya, kundi sa kaba na baka hindi pumasa ang alibay niya. He just stared at her for a while. Di niya alam kung binabasa ba nito ang mga mata niya para malaman kung nagsasabi siya ng totoo o hindi, o dahil nai-in-love ito sa kanya. Correction, nai-in-love pala kay Amelie. He smirked. Yes, of course. You can call me whatever you want. Pero simula ngayon mas gusto ko nang tawagin mo akong baby kesa honey. Kulang na lang pigilan ni Ana ang kanyang hininga nang humakbang si Jason palapit sa kanya. Kinabahan siya sa paraan ng pagtitig nito sa kanya kahit di naman niya kayang basahin ang emosyong nakapaloob sa mga mata nito. Basta't ang alam lang niya kumabog ng husto ang puso niya. Literal siyang napaatras ang sa tingin niya ay isang hakbang na lamang ang layo nito sa kanya. Pero malas lang niya dahil bumangga ng likod niya sa malaking refrigerator. Jason! Kinakabang sambet ni Ana nang sa wakas, huminto ito sa kanyang harapan. Napakalapit na nito at halos amoy na amoy niya na ang ginagamit itong panlalaking perfume. What's the matter, baby? He asked again. Napaigtad siya nang hawakan nito ang kanyang baba at bahagyang itinaas para magtamang kanilang mga mata. I'm your fiancé, right? Pero ba't parang natatakot ka? Akala ko ba mahal na mahal mo ako? Pakiramdam ni Ana tinakasan siya ng lakas sa mga sandaling iyon. Napaka-eratiko ng tibok ng puso niya. Ano ba kasi ang pumasok sa isip niya at ang pagtawag na baby pa talaga ang naging palusot niya. Narinig niya ang paghinga nito ng malalim nang di pa rin siya sumasagot. Let me taste it. Di niya napigilan ang panlakihan ng mga mata nang mapansin niya, titig na titig si Jason sa mga labi niya. Titikman mo ang lips ko? Bumuka ang bibig ni Jason. Parang gustong pumikit ng mga mata niya dahil tumama ang mainit pero mabangong hininga nito sa kanyang mukha. Lalo lang pinako sa kinatatayuan niya si Ana. Dahan-dahan nitong nilapit ang mukha sa mukha niya. Parang gusto niyang mag-collapse sa sobrang kaba. Hahalikan ba talaga siya nito? At wala ring mali sa bagay na yon, Ana. Normal lang sa magjowa maghalikan. Huwag kang hangal. Dagdag pa ng isip niya na lalo lang nagpadagdag sa nervyos na nararamdaman niya sa mga oras na ito. Pero kahit nangako na si Ana sa kanyang sarili, bago pumunta rito at nilinaw din niya kay Mrs. Grayson na hindi kasama sa pagpapanggap niya ang intimate moment with Jason, di pa rin niya napigilan ang sariling mapapikit. Inihintay niyang lumapat ang mga labi nito sa labi niya nang marinig niya ang husky voice sa Jason nang sa halip, sa tenga niya lumapat ang mga labi nito. There is a right time and a right place for that, baby. Mabilis nagmulat ng kanyang mga mata si Ana nang maramdaman niyang kinuha ni Jason ang tasang hawak niya. Lalo siyang pinamulahan ng mukha na mahuli niya ang pagngisi nito habang titig na titig sa naging reaksyon niya. Bumuka sara ang bibig niya pero di naman siya nakapagsalita. Mas uminit pa ang buong mukha ni Ana nang makita niya si Manang Flora, tila kanina pa nakikinig at nakatingin sa kanila. Pero agad din tong tumalikod nang mahuli siya. Anong lasahan? Nagustuhan mo ba? Sa wakas, nabawi rin ni Ana ang sariling boses bago mapatingin ulit kay Jason at nakita niya ang pagsimsim nito sa tasa. Buti na lang at kape lang naman pala ang gusto nitong tikman. Lasang kape? Mabilis sa sagot at tumalikod na sa kanya. Muntik niya tong habulin ng hampas sa likod dahil sa papamiloso na po nito kung di niya lang narinig ang sinabi nito kay Manang Flora na nagpahinto kay Ana. Kainahang uminom niyang gatas Manang Flora. Sa halip, napangiti na lang si Ana. Simpleng ngiti na unti-unting lumawak na makita niya ang waling pagsemsem na Jason sa tasa habang pabalik to sa dining area. Napangisi siya sa isipin habang sinusundan ng tingin ng fiancé. Sabi ko naman sa iyo wala pang hindi nagagayuma sa brewed coffee ng isang Annabelle. Nanatili pa rin siya sa kinatatayuan nang binalingan siya ni Jason. Babe, what are you still doing there? Pinaghihintay mo ba ako at ng pagkain natin?
Di alam ni Ana eksaktong mararamdaman nang tumalima siya. Tinawag siya nitong babe, pero bumalik ang tigas ng boses nito. Paano kaya nakatiis ang kakambal niya sa gantong lalaking pinaglihi yata sa sama ng loob? Di kaya alam ni Jason na hindi siyang totoong fiancé nitong si Amelie? Kaya galit sa kanya? Nakahinga na maluwag si Ana nang matapos silang kumain ni Jason. Hindi ito nakakahalata sa totoong pagkatao niya. Malaking bagay din at cold ang pahagitungo nito sa kanya dahil di niya kaya magsinungaling palagi. Ang sabi nga, less talk, less mistake. Manang Flora, nasan ho pala si Jason? Tanong ni Ana kay Manang Flora nang madatnan niya to sa kusinang kumakain. Kasama ng dalawa pang katulong na kilala na rin niya. Noon na kasing natapos kumain si Jason, di niya na malain wala na pala to sa lamesa. Palibhasa, ngayon lang nakatikim ng ganon kasasarap ng pagkain kaya siguro halos maubos ni Ana ang mga pagkain na kahain. Sobrang busog tuloy niya ngayon. Muntik pa nga siyang nahirapan huminga kanina. May hyperacidity pa naman siya. Kain po kayo, Ma'am Amelie. Sabay-sabay at nakangiting wika pa ng tatlong kasambahay nang makita siya. Base sa pakikitungo ng mga to sa kanya, mukhang mabait ang kakambal niya kaya't gano'n na lamang kung galiwan ng mga ito. Sige po, thank you. Pero nakangiti pa rin hinimasimas ni Ana ang tiyan na bahagyang lumaki dahil sa kabusugan. Busog na ako eh. Luminga siya sa paligid. I am just looking for Jason. Hindi ko ba nagpaalam sa inyo? Umalis ho kasi kasama si Mang Dario. Kinunatan siya ng noo ni Manang Flora. Ganon ho ba? Tipid siyang umiti pero sa isip niya, nagingit-ngit ang kalooban niya. Walang modo pala talaga ang Jason na yon. Pinapunta ko dito para iwan ng walang paalam? Busy ho kasi ako kanina sa pagkain kaya hindi ko narinig ang sinabi niya. Palusot niya na lamang. Baka po ayaw talaga niyang istorbahin ang pagkain niyo, Ma'am Amelie. Sabat na isang kasambahay na Trish ang pangalan. Hindi ho matitiis ni Sir Jason na umalis na hindi nagpapaalam sa inyo. Pero mas hindi po niya kayang tiisin na nagugutom ho kayo. Mahal na mahal ho kayo nun eh. Kinikilig na pagpapatuloy nito. Oo nga po, Ma'am Amelie. Halatang kinikilig na pagsang-ayon din ng isa pang kasambahay na si Amara. Patay na patay po kaya sa inyo si Sir Jason. Kulang na nga lang po, dito na kayo patirin forever eh. Palagi kayong bukang bibig na kapag wala kayo, Ma'am Amelie. Tama na yan. Saway ni Manang Flora sa dalawang kasamahan. Mamaya niyan marinig pa kayo ni Sir Jason eh. Masabihan pa kayong marites? Ngiti-ngiti lang si Ana nakikinig sa mga to pero sa loob niya, natutuwa siya para sa kakambal niya. Kung totoo man na sinabi ng mga katulong, ibig sabihin, talaga nga namang napakaswerte ni Amelie kay Jason. Pero bakit di ganon ang pinaparamdam nito sa kanya kanina? Tama kayang hinala niyan alam nitong isa siyang impostor? No, hindi pwede. Hindi papayag ang dalaga na sa unang araw pa lang babagsak na siya. Di siya uwi ng Siargao na luhaan para sa nanay niya. By hook or by crook, aalisin niya ang pagdududa ni Jason na hindi siya si Amelie. Gagawin ni Anang lahat para magampanan ang pagiging fiancé niya rito. Baka po gusto niya na magpahinga, Ma'am Amelie. Nalinis na't naayos na ni Amara ang kwarto ninyo. Untag sa akin ni Manang Flora. Kwarto ho namin ni Jason? Mabilis sa sagot ko. Ay, hindi po. Sabay na sagot ng tatlo habang nagtatakang umiling. Nagkatinginan pa sila. Yung guest room ho na ginagamit ninyo, Ma'am Amelie, si Trisha. Kung ganon, magkahiwalay pa rin ang silid ang kakambal ko at ang fiancé niya. Isang ideya ang naisip ni Ana para mas maging convincing sa paningin ni Jason ang pagpapanggap niya. Pwede po bang pakilipat na lang ang mga gamit ko sa room ni Jason? From now on, doon ako magsistay kapag nandito ako. Sigurado ho kayo? Di makapaniwalang bulalas ulit ng tatlo. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi ng dalaga bago siya marahang tumango. Katapos, kumain ng mga kasambahay, natusan ni Manang Flora si Trisha na sundin ang gusto ni Ana. Nilabas ito sa guest room ang mga gamit ng kakambal niya tsaka nilipat sa silid ni Jason. Mukhang malakas nga talaga si Amelie. Sa nobi nito dalula ng paapaalam sa amo na inutos yun ng mayordoma. Hinayaan lang muna ni Anang matapos sa paglilipat si Trisha at saka siya nito binalikan sa sala. Okay na po, Ma'am Amelie. Nailipat ko na po sa kwarto ni Sir Jason. Ang mga gamit niyo? Thank you. Isang ngiti ang binigay niya kay Trisha bago tiningala ang hagdan. Bagamat alam niya na kung saan ang kwarto ng fiancé, kinakabahan pa rin si Ana na baka maligaw siya kapag umakyat siyang walang kasama. Pwede bang samahan mo muna ako sa itaas? Baka kasi may papagawa pa ako sa iyo eh. Malumanay na palusot niya.
Nakangiting tumango si Trisha. Sige ho. Hinihintay ni Ana ang mauna maglakad ng katulong na mapansin niya na parang kakaiba ang tingin ni Manang Flora sa kanya. Nag-alala siya na baka maghinala na rin to sa kanya kaya naman nauna siya naglakad patungo sa hagdan. Tahimik namang sumunod sa kanya si Trisha. Habang naglalakad sa stairway, pasimpleng pinag-aralan ni Ana bawat madaraanan. Napag-alamang may 5 kwarto pala sa second floor ng mansyon na iyon. Base sa kada pintong nadaraanan nila, mukhang malawak ang bawat silid pero hindi hamak na mas maganda at mas malapad ang pinto kung saan sila tumigil ni Trisha. Siguradong ito na ang kwarto ni Jason? Naparanok ang dalaga nang buksan ni Trisha ang pinto at agad sumalubong sa mata niya ang malaki at malapad na kama. Tama ba talaga ang naging desisyon niya na lumipat dito? Hindi kaya't parang siya rin ang nagpain sa sarili niya sa mga bagay na hindi dapat mangyari? Pero mas masama baka ihagis siya palabas si Jason. Kapag nadatnan siya nito mamaya, halika na po Ma'am Amelie. Yakag sa kanya ng kasambahay nang lingonin siya nito. Wala pa rin kibo, sumunod siya rito hanggang sa loob. Abala ang mata niya sa paglilibot sa buong silid. Very masculine ang theme. Halos black, gray at blue lang ang shades na nakikita ng mga mata ni Ana. Pero luxurious at cozy ang dating. Napigil ni Anang hininga nang huminto ang mga mata niya sa isang picture frame na nakapatong sa ibabaw ng bedside table. Larawan niya na napakagwapong dream boyfriend niya na ngayon fiancé na niya. Partikular na tumitig siya sa mga mata nito. Ba't para may kakaiba sa mata nito sa larawang yon? Mas puno ng emosyon kaysa nakita niya kanina na magkaharap sila na parang walang buhay. Ano pong ipapagawa ninyo, Ma'am Amelie? Napatingin ang dalaga kay Trisha na magsalita ito. Actually, wala. I'm just worried na baka di magustuhan ni Jason ang paglipat ko rito nang walang paalam. Nginitian siya ng kasambahay. Naku, hindi po. Nakalimutan niyo po bang mas gusto nga ni Sir Jason na dito kayo tumuloy sa master's bedroom kapag nandito kayo pero ayaw niyo lang po? Bakit kaya? Dahil ba conservative ang kakambal niya? Gaya niya? Ngumiti lang ang dalaga at di na nagkomento pa. Baka magkamali siya na isasagot. Sige na, magpahinga ka na. Tatawagin na lang kita pag may gusto ko ipagawa sa'yo. Salamat ulit, Trisha. Tumangoy ito. May intercom din po dito sa silid na Sir Jason. Iyon na lang po ang gamitin niyo kapag may kailangan kay sa amin, Ma'am Amelie. Magalang itong sabi bago nagpaalam na lalabas na. Hinatid niya to ng tingin hanggang muling nagsara ang pinto. Tsaka lang pinakawala ni Ana ang malalim na hiningang kanina pa niya pinipigilan. Saglit siyang napako sa kinatatayuan habang namomroblema kung saan ba ninala ni Trisha ang mga gamit niya, partikular ang mga damit niya. Gusto niya kasi sana mag-shower at magpalit ng damit. Nanlalagit na kasi ang pakiramdam niya. Nilibot niya ang paningin sa kabuuan ng kwarto. San ba dito mga orokan o Zoe na cabinet? Kapag kwa natapek ni Ana ang sariling noo, nakalimutan niya nandito nga pala siya sa bahay ng bilyonaryong fiancé niya at wala sa bahay nila na puro plastic cabinet ang damitan. Sa muling paglilibot ng mata ni Ana, humantong ang tingin niya sa isang kakaibang lagay ng mga gamit. Kung di siya nagkakamali, walk-in closet ang tawag doon ni Mrs. Grayson. Sa galon pala nakalagay ang wardrobe na mayayaman. Naglakad ang dalaga papunta ron. Nalula siya sa lawak niyon. Pakiramdam niya nahilo siya sa dami ng mga cabinet na nakapalibot sa kanya. Nangahas siyang buksan ang ilan sa mga yon. Puro panlalaki ang laman. Ang babango at mukhang mamahalin pa. Amoy gwapo. Di napigilang komento ng isip ni Ana nung hawakan niya ang dulo ng manggas na isa sa mga long sleeve na nakita niya. Napapagtanto ang pangingialam na ginawa. Dali-daling sinara niya ang wardrobe pero hindi sinasadya. Nakita niyang laman ng drawer na nakabukas. Nakagat niya ang labi na makita ang mga panlalaking underwear ang laman noon. Di alam ni Ana kung nung pumasok sa kote niya at kumuha siya ng isa tapos inamoy-amoy niya. Kasalukuyan nakadikit yon sa ilong niya nang biglang may bariton ng boses ang sumulpot sa likuran niya. What are you doing?